Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa isyu ng ating bayan. Kumusta na po yung mga kapatid nating mga Pilipino kung saan man kayo sa buong mundo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasi ang hirap ngayon magkasakit, ang mahal ng gamot at saka ang mahal ng mga bilihin, lalong-lalo na yung bigas. Sana patuloy pa rin tayo sa araw-araw nating mga gawain para sa pangangailangan natin sa buhay. Ito may reaksyonan na naman tayo ukol dito sa rekomendasyon ng Quadcom na pakakasuhan si dating Presidente Duterte at si dating Chief PNP De La Rosa at iba pang mga kasamahan niya. Ito pakinggan muna natin. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Number 3, the co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, the 3 Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13 of 2016. Former President Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla. Number 4, individuals involved in the murder of General Wesley Barayuga, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, PSMS Jeremy Tox Kausapin, N1 alias Loloy. Moreover, Mr. Speaker, further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 2, personalities identified to be involved in the illegal drug trade during the course of the legislative hearings: Hong Ming Yang, also known as Michael Yang; Wei Xiong Lin, also known as Alan Lim; Charlie Tan, and Mr. Sammy Uy. Number 3, personalities involved in POGO-related illegal activities: Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang, the younger brother of Tony Yang and Michael Yang. Mr. Speaker, our work is far from over. The Quad Committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. However, it also underscores the magnitude of the challenges we face. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino people. Maraming salamat and Merry Christmas, Mr. Speaker. Napakinggan po natin ang sinabi ni Congressman Robert S. Barbers, 2nd District Representative of Surigao del Norte. Siya po ang kasalukuyang chairman
ng Quadcom. Napag-alaman po natin na ang Quadcom ay nag-recommend na pailan ng kaso sina former President Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, former PNP Oscar Albayalde, former PNP Chief de Bolsinas, Police Colonel Roina Garma, Police Colonel Edelberto Leonardo at si Herminia Espino. Ito daw ay ukol sa Section 6 of Republic Act 9851 or Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito daw ang kanilang grounds. Una, killings of 3 Chinese nationals related of drugs. Pangalawa, itong Barayoga killings. At saka yung Operation Opogo, including Attorney Harry Roque and Mayor Alice Goo. Ito, isa-isahin natin. Pero gusto kong mag-focus dito sa 3 Chinese nationals na pinatay doon sa loob ng Davao Prison and Penal Farm, Panabo, Davao del Norte. Ang pangyayaring ito noong August 13, 2016. Ito ay pinagsasaksak ng 2 inmates doon sa loob ng Penal Farm. Itong 3 Chinese nationals alleged as drug lords. Part ito sa triad ng droga, sabi nila, kaya nga pinakasuhan si Pulong na membro daw siya ng triad at yung nag-allege ay si former Senador Trillanes. Ito po ang ating pananaw doon sa pagpatay ng 3 Chinese national doon sa Davao Penal Farm. Ito ay pananaw lang at opinion lang natin. Hindi natin sinasabi na totoo na. Itong 3 Chinese nationals, di kaya pinaliquidate lang ito ng kanilang leaders para hindi na ito kumakanta? Tayo ay nagtatanong lang. Kasi itong pangyayari, lalong-lalo na ngayon na ang dami ng nagbalikan na mga droga, mga drug lords, mga patayan doon, patayan dito. Ang daming mga insurgency na nangyayari sa ating bansa. At itong 2 inmates ang nautusan at ang tanong dito, sino namang nag-utos? Hindi naman pwede at malabo naman na si PRRD yung nag-utos kasi alam naman natin na kontra si dating Presidente Rodrigo Duterte sa droga. At yung war on drugs niya, nag-implement doon si Senator de la Rosa, siya pa noon yung si PNP, ang laking tulong doon sa mga kababayan natin na lulong sa droga. Kasi dito lang sa aming barangay, hindi namin alam na may users din pala dito. At pagdating noon sa yung tinatawag na Oplan Tukhang, nalaman namin na users pala. Nagtataka na lang kami kasi nag-surrender doon sa police station. Mga kapitbahay namin. At saka itong 2 inmates, identified naman ito. Ito yung paila ng kaso, hindi si PRRD at mga kasamahan niya. Kasi identified naman sila na sila yung sumaksak sa 3 Chinese nationals. Ito ay sina Fernando Magdadaro, convicted for murder and illegal possession of firearms. Pangalawa, itong si Leopoldo Tan Jr., related naman ito sa droga. Ito pala si Lilanyan alias Jackson Lee, nakulong na pala ito noong 2003. Related pa rin sa droga, kaya lang tinulungan ito ng Osamis Robbery Hold Up Gang para makatakas sa kulungan noong 2013. O diba? Napakalakas ng koneksyon ng mga drug lords na ito. Kaya hindi pwede na ibintang ninyo kay PRRD at sa mga kasamahan niya. Sila ay tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin bilang taga-implement ng batas. Hindi pwede na dahil naging resource person itong 2 sa Quadcom ay paniwalaan na agad natin dahil nag-promise daw si PRRD na palayain sila kapag nagtagumpay through SPO4 Arthur Narsolis. Ang tanong, credible ba itong mga ito? Convicted nga eh. Ano bang alam natin na may script yan at saka hindi yan pwedeng gawing ebidensya ang testimony dyan sa Quadcom? Dahil halata naman na hearsay lang pinagsasabi nila. At saka hindi yan tatayo sa korte at hindi din yan tatanggapin sa korte bilang ebidensya. Ako ay may tanong lang din dito sa overall chairman ng Quadcom na si Representative Robert S. Barbers bilang isang simpleng Pilipino. Ikaw ba ay malinis din? Ano yung alleged na sasakyan na SUV
na na-interrupt doon sa Surigao ba yun? Na may laman na pulburon. Ako ay nagtanong lang po. Kasi ang daming lumalabas dito na mga impormasyon, marami tayong mabasa sa social media, sa mainstream media, at ito ay bigla namang nawala. Ano kaya ang dahilan? Di kaya natatakot lang ang nagpalabas nito dahil napaka-kapangyarihan itong si Congressman? May kasabihan tayo na kapag may usok ay may apoy, diba? Klaro naman yon. Tatandaan natin na bilog ang mundo. Kaya huwag masyado magpakasasa sa power. Noon, itong si Robert S. Barbers ay imudpuit din ito sa kay PRRD. Ngayon, parang asong ulol na palagi na lang tumatahol pag si PRRD na. Ano bang nangyari itong tao na ito? At saka ito may obserbasyon din ako kasi noong unang panahon na may isip na tayo at makumpir na natin kung ano yung tama at ano yung mali, sa ngayon parang nag-iba ang panahon. Bakit? Ngayon ang tama ay naging mali, ang mali naging tama. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa sa panahon ngayon at sa pamamahala ni PBBM? Ako ay nagtatanong lang din, Mr. President, baka naman. Kasi kagaya noong pangyayari sa staff ni BP Sara na si Attorney Sulaika Lopez, isang abogado, napakatinik na abogado, walang bahid na anomalya, pero ipinakulong ng isang convicted na NPA na hanggang ngayon nagpakasasa pa sa kanyang power doon sa Kongreso. O diba? Napaka-reciprocal ang pangyayari ng ating bayan ngayon. At saka, parang ang drug lords ngayon sila na yung tama. Naging star witness sa Quadcom. Sila na yung umuusig kay dating Presidente Duterte na ang ginawa naman ni dating Presidente Duterte na gusto lang niyang ilayo ang mga kabataan doon sa droga at para matihiwasay din tayong bilang isang mamamayan. Ngayon, siya pa yung imbestigahan, siya pa yung ipapatawag sa Kongreso, siya pa yung gustong kasuhan doon sa ICC. Nako, ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Itong si Barbers noon, may statement pa ito at may privilege speech pa ito doon sa Kongreso na nagpapasalamat na naging presidente si dating Presidente Duterte. Ano na ba ang nangyayari ditong taong na ito? Napaka-ipokrito naman. Kasi kung matatakot tayo, wala ding mangyayari sa ating bansa. Palagi na lang ganito na parang sila na yung may-ari ng ating bansa. Kaya tayo mga mamamayan bilang Pilipino ay magmatyag din tayo sa pangyayari, lalong-lalo na sa ating mga leader, hindi lang sa lokal, hindi lang sa nasyonal. May ambag din tayo para sa ating bayan. Kayo na ang humusga at hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.